Maswerte ang mga babaeng nakakatagpo agad ng tunay na pag-ibig. Maswerte rin ang mga babaeng nakakatagpo ng lalaking wagas at buong pusong nagmamahal sa kanila. Ngunit, hindi lahat ng babae ay mapalad na makatagpo ng lalaking matino at tapat sa pagmamahal. Dahil ang babae sa kwento natin ngayong gabi ay hindi lang sawi sa pagkakaroon ng maayos na relasyon, kundi minalas din sa taong inakala niyang lubos na magmamahal sa kanya. Si Jovita ay isang dalagang naninirahan sa Sindang Sari Village, Bandung, Indonesia kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang helper sa isang food distributor truck delivery, habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa isang printing company. Pangalawa sa magkakapatid si Jovita at mayroon pa siyang dalawang nakababatang kapatid. Lumaki siya bilang isang independent na dalaga at hindi kailanman nagreklamo sa buhay na mayroon ang kailang pamilya. Sa halip, bata pa lamang siya ay determinado na siyang baguhin ang kapalaran ng kanyang pamilya. Kaya naman pinagbuti ni Jovita ang kanyang pag-aaral at nagsumikap upang balang araw ay mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Taong 2019 na makapagtapos si Jovita sa kursong accounting sa isang universidad sa Bandung. Pagsapit ng 2021, sa wakas ay nakahanap siya ng maayos na trabaho sa isang snack food company. Mabilis na nakapag-adjust si Jovita sa kanyang bagong trabaho at hindi rin siya nahirapang makisama sa kanyang mga katrabaho. Sa katunayan, mabilis siyang nakapalagayan ng loob ng mga ito dahil sa taglay niyang kabaitan. Dahil medyo malayo ang kanyang trabaho sa kailang tirahan, napilitan ang dalaga na mamuhay na mag-isa. Madalas ay isang beses na lamang siyang nakakauwi sa kanyang pamilya kada linggo. Matapos makapag-ipon ni Jovita, hindi niya nakalimutan ang pangarap niyang mabigyan ng sariling tahanan ang kanyang mga magulang. Kaya naman agad siyang bumili ng sariling lupa gamit ang naipon niyang pera kasama ang ipon ng kanyang pamilya. Paunti-unti nilang pinundar ang kailang mga ipon hanggang sa nakapagpatayo rin sila ng sarili nilang bahay. At sa wakas, noong taong 2022, natapos din ang kailang dream house. Ngunit hindi doon natapos ang pagtulong ni Jovita. Patuloy pa rin siya nagbibigay ng pinansyal na suporta sa kanyang pamilya. Naging maayos naman ang pamumuhay ni Jovita at ang kanyang pamilya. Subalit, hindi niya alam na makalipas lamang ang 2 taon, magbabago ang lahat ng ito. Taong 2024, nang makilala ni Jovita ang isang binata sa dating app na Tinder. Nagkapalagayan sila ng loob at hindi nagtagal ay napagdesisyonan nilang magkita ng personal. Naging maayos ang kailang unang pagkikita at agad sila nagkaroon ng koneksyon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jovita, ang lalaking ito ay may itinatago palang madilim na pagkatao na unti-unti niya ring matutuklasan. Sino nga ba ang lalaking ito? Ang lalaki ay nagangalang si Taufik Hidayat. Hindi rin mayaman ang pamilya ni Taufik. Sa katunayan, nakatira sila sa isang lugar na may kalayuan at ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang magsasaka. Nakakatanggap din ng pinansyal na suporta mula sa gobyerno ang kailang pamilya. Nakasalukuyan ding inaayos ang kailang tirahan. Ayon sa ilang source, si Taufik raw ay tinuturing na pinakagwapo sa kailang magkakapatid. Dahil dito, marami nga sa mga pabor ng kailang pamilya ay napupunta sa kanya, lalo na mula sa kanilang ama. Ibinibigay nga nito ang kanyang mga luho na hindi naman natatanggap na iba niyang mga kapatid. Ipinagtatanggol din siya ng kanyang ama kapag may umaaway sa kanya, maging ang mga kalaro niya o maging ang sarili niyang mga kapatid. Dahil dito lumaking spoiled si Taufik, naging mainitin din ang kanyang ulo at hindi niya kayang kontrolin ang kanyang galit. Umabot din sa puntong siya at isa pa niyang kapatid ay nasangkot na sa mga kriminal na aktibidad sa kailang paaralan. Nalulong din sila sa ipinagbabawal na gamot sa murang edad pa lamang. At kalaunan ay naging dahilan ito ng pagpanaw ng isa pa niyang kapatid matapos itong ma-overdose sa droga. Naging perwisyo rin si Taufik at ang kanyang nakababatang kapatid sa kailang lugar dahil sa pagiging manginginom ng mga ito. Kapag nasa impluwensya ng alak, nagiging marahas din ang kailang pag-uugali. Dahil sa masamang reputasyon ng kailang pamilya sa lugar, naapektuhan na rin ang mental na kalusugan ng kailang ina. Madalas na nga itong nagkakasakit at hindi rin nagtagal
ay tuluyan na itong pumanaw. Hindi rin nagtagal, nag-asawa ang kanyang nakakatandang kapatid at humiwalay na sa kailang ama. Ngunit dahil na rin sa nakasanayan nitong buhay bilang manginginom, hindi rin nagtagal ay nakipaghiwalay rito ang kanyang asawa. Samantala, hindi naman tumigil ang kailang ama sa pagtatrabaho sa bukid. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin niyang itinataguyod ang kanilang pamumuhay at ang pagpapaayos ng kailang tahanan. Ang kailang ama rin ang nag-aasikaso sa kailang bahay. Siya ang naghahanda at nagluluto pa ng pagkain bago pumasok sa trabaho sa sakahan. Sa mga panahong iyon, nasa high school pa si Taufik. Hindi rin nga lingid ang kanyang pagiging manginginom kahit bata pa siya. Binibigyan din siya ng kanyang ama ng pera mula sa kinikita nito sa pagtatrabaho. Isang araw, umuwi si Taufik na gutom at pagod mula sa eskwela. Ngunit pagkarating niya sa kailang bahay, wala siyang naabutan ditong pagkain. Sa mga oras na iyon ay nasa palayan pa ang kanyang ama. Dahil sa galit, nagtungo si Taufik sa sakahan habang may dala itong isang matabang kahoy. Pagdating doon, inihampas niya ito sa likod ng kanyang ama. Mabuti na lang ay may dalawa pang kasama ang kanyang ama sa sakahan ng mga oras na iyon. Agad nila siyang inawat bago pa niya tuluyang mapuruhan ang kanyang ama. Hindi nagtagal, nakapagtapos naman si Taufik ng high school. Agad naman siya naghanap ng trabaho at pinalad namang makapasok bilang kolektor ng pautang sa isang kumpanya. Sa panahon ding iyon, nagdesisyon si Taufik na humanap na makakapareha. Ilan sa kanyang mga kamag-anak ang ipinakilala ang isang babaeng tatawagin natin sa pangalang Lynn upang maprotektahan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Makalipas ang 4 na buwan ng kailang pagliligawan, nagdesisyon silang magpakasal noong 2015. Matapos nilang magsama, unti-unti namang nakilala ni Lynn ang tunay na ugali ng kanyang napangasawa. Nagsimulang naging marahas si Taufik at halos lahat ng kailang gamit ay ibinabato niya sa sahig kapag nagagalit ito. Hindi lamang siya mapanakit, siloso rin ito at naging marahas din ang kanyang pag-uugali pagdating sa kanilang pagtatalik. Ayon sa salaysay ni Lynn, sinasaktan muna siya nito bago ito makipagtalik. Lalo pa nga siyang nagagalit kapag tumatanggi ang babae. Sa huli, napipilitan na lamang nga ang kanyang kapareha na sumunod sa gusto niya. Sa kabila ng pagbubuntis ni Lynn, nagpasya pa rin itong hiwalayan si Taufik dahil sa takot niya sa kanyang asawa at sa kaligtasan na rin ng kailang magiging anak. Bilang kondisyon naman sa pakikipaghiwalay sa kanya, hiniling ni Taufik na isauli sa kanya ang gintong dowry na ibinigay niya sa pamilya ni Lynn. Matapos ang kailang paghiwalay, bumalik si Taufik sa pagiging single. Nagpatuloy rin siya sa pagtatrabaho bilang kolektor at muli siyang nanirahan kasama ang kanyang ama. Taong 2016 nang maaresto si Taufik dahil sa kasong pagnanakaw ng motorsiklo ng kailang kapitbahay. Dahil dito, nagkaroon din ng lakas ng loob ang pamilya ni Lynn na i-report at ireklamo siya dahil sa domestic violence. Ngunit ang 2 kasong kinasangkutan niya ay nagresulta lamang ng sentensyang 1 taon at 4 na buwan sa kulungan. Taong 2017 nang makalaya si Taufik mula sa pagkakakulong. Noong 2023, nakahanap muli ng trabaho si Taufik sa Balenda sa kabilang bahagi ng Bandong sa parehong posisyon bilang money collector para sa mga pautang. May basic salary siyang 3 million Indonesian rupiah o humigit kumulang 10,000 pesos. Mayroon din siyang karagdagang bonus kapag matagumpay niyang naabot ang kanyang target, kaya umaabot sa 5 milyon Indonesian rupiah o humigit kumulang 17,000 pesos ang kanyang kinikita kada buwan. Pagsapit ng taong 2024, lumipat naman ang opisina ang kumpanya ni Taufik sa Kawasan Pasig sa ibang bahagi ng Bandong. Dahil dito, napilitan din siyang lumipat ng bagong apartment na malapit sa kanyang bagong opisina. Sa panahong iyon, nagpasya na rin si Taufik na muli namang humanap ng kanyang makakapareha. Gamit nga ang dating app, doon nag-cross ang landas nila ni Yuvita. Makalipas ang matagal nilang pag-uusap sa dating app, nagdesisyon silang magkita ng personal sa isang band event sa Bandong. Dito na rin nagsimula ang bangungot na hindi inaasahan ng dalaga. Matapos ang kailang unang pagkikita, mabilis na nahulog ang loob ni Yuvita kay Taufik dahil sa magandang pag-uugaling ipinapakita nito sa kanya. Naging maayos ang una nilang pagsasama sa mga unang araw dahil hindi pa ipinapakita ni Taufik ang kanyang tunay na ugali.
Inakala nga ni Jovita na sa wakas ay nahanap niya na rin ang lalaking pinapangarap niya. Dumating na din sa puntong ipinakilala pa ni Jovita si Taufik sa kanyang pamilya. Wala rin naging hinala ang pamilya ng dalaga sa kanyang nobyo dahil sa mabuting pakikitungo nito at ugaling ipinapakita nito sa kanila. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalim ang relasyon ng magkasintahan hanggang sa hilingin na ni Taufik kay Jovita na magsama na sila. Sa una ayaw pa ni Jovita dahil sa personal na dahilan, ngunit hindi rin nagtagal ay napilitan na nga siyang pumayag dahil sa patuloy na pangungulit ng kanyang kasintahan. Simula noong Mayo 2024, nagrenta na ng bahay ang magkasintahan at doon na nga sila nagsimulang magsama. Noong una naging maayos ang kanilang pagsasama. Pareho nga silang may trabaho at regular pa rin nakakabisita si Jovita sa kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay silang itinago sa pamilya ni Jovita. Hindi nga alam ng kanyang pamilya na nagsasama na sila ni Taufik. Ang alam lamang ng mga ito ay mag-isa pa rin siya naninirahan sa isang apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Lumipas ang ilang buwan ng kanilang pagsasama at unti-unti na ring lumilitaw ang tunay na pag-uugali ni Taufik. Kapag nalalaman niyang tinatawagan si Jovita ng kanyang mga kaibigan o maging ang kanyang boss sa trabaho, nagagalit ito at pinagbabawalan siya makipag-usap sa telepono. Sinubukan namang ipaliwanag ni Jovita ang dahilan ng pagtawag ng mga ito sa kanya, ngunit hindi siya pinapakinggan ng kanyang kasintahan. Sa halip, lalo pa itong nagagalit at kung minsan ay nagiging marahas, kabilang na ang pagtatapon ng kailang mga gamit sa kanilang apartment. Simula noon, nagsimula ng matakot si Jovita kay Taufik. Mas pinipili na lamang niya manahimik tuwing nagagalit ang kanyang kasintahan. Nagsimula na rin siyang pagdudahan ni Taufik sa tuwing lumalabas siya sa kailang bahay. Pinagbabawalan na rin siya nitong lumabas ng mag-isa, maliban na lamang kapag papasok siya sa kanyang trabaho. Palagi rin siyang hinahatid at sinusundo ni Taufik upang makasigurado lamang ito na hindi raw siya nagtataksil. Isang beses, umalis si Jovita nang hindi nagpapaalam kay Taufik. Nang malaman ito ng lalaki, agad nitong pinarusahan ang kanyang nobya. Kinumpiska nito ang cellphone, wallet, ATM card at maging ang sariling motorsiklo ni Jovita. Pati na rin ang kanyang buwanang sahod at savings ay pinakialaman na rin ni Taufik. Dahil dito, hindi na nga nakapagpadala pa ng pera si Jovita sa kanyang pamilya. Isang araw, hindi na nakapagtimpi si Jovita. Naglakas loob na siyang kumprontahin ang kanyang nobyo upang bawiin ang kanyang mga pag-aari. Ngunit sa halip, marahas siyang sinuntok ni Taufik sa kanyang muka. Nabasag ang kanyang salamin at nagtamo siya ng injury sa kanyang mata na naging dahilan upang maapektuhan ang kanyang paningin. Dahil sa mga pangyayaring ito, lalo pang nakaramdam ng takot si Jovita sa kanyang nobyo. Samantala, naging paranoid naman si Taufik dahil nangangamba siyang baka tuluyan na siyang takasan ni Jovita. Dito na nga pinagbantaan niya ang kanyang nobya na papatayin niya ito at ang kanyang pamilya kapag nagtangka itong tumakas o magsumbong sa pulisya. Dahil sa labis na takot na saktan ni Taufik ang kanyang pamilya, pinili ni Jovita na tiisin na lamang ang kanyang kalagayan. Hindi nagtagal, naging madalas na rin ang pag-absent ni Jovita sa kanyang trabaho. Kalaunan, pinilit na rin siya ni Taufik na mag-resign. Noong una, ayaw pumayag ni Jovita dahil ang trabaho lamang niya ang paraan upang masuportahan niya ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pananakit ni Taufik sa kanya, wala rin siyang nagawa kundi tuluyang mag-resign sa kanilang kumpanya. Matapos noon, tuluyan ng pinagbawalan ni Taufik ang kanyang nobya na lumabas ng kailang bahay. Nangangamba nga si Taufik na baka makita ng pamilya ni Jovita ang mga pasa at malaman ng mga ito ang mga pananakit na ginagawa sa kailang anak. Kaya naman tuluyan niya ngang hindi pinayagang lumabas ng bahay ang dalaga. Nagsimula na rin mag-alala ang pamilya ni Jovita dahil hindi na nga nila ito makontak at natigil na rin ang pagpapadala niya ng pera sa kanila. Para naman mawala ang paghihinala ng pamilya, si Taufik na ang nagpapadala ng mga mensahe gamit ang account ni Jovita. Pinapalabas niyang maayos lamang ang kalagayan ng dalaga at abala lamang raw ito sa trabaho. Dahil dito, pansamantalang naibsan ang pag-aalala ng pamilya ni Jovita dahil inakala nilang nasa mabuting kalagayan ang kailang anak. Ngunit sa totoo lang, kabaligtaran ang kanyang pinagdaraanan.
Paulit-ulit na nga nagmamakaawa si Jovita kay Taufik na bigyan siya ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya dahil labis niya na nga itong namimiss. Subalit dahil sa kalagayan ng kailang relasyon, ilang buwan muna ang lumipas bago pumayag si Taufik. May kondisyon lamang ito, kailangan niyang sumama upang makasigurado siyang hindi siya tatakasan ni Jovita. Wala namang iba pang pagpipilian ang dalaga kaya't pumayag na lamang siya. Sa wakas, nakabisita nga siya sa kanilang pamilya. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang ina lamang ang kanilang naabutan at nakausap. Gayunpaman, hindi rin gaano nakapagsalita si Jovita dahil sa labis na takot sa kanyang kasintahan. Hindi nga nagtagal, agad din silang umalis at nagpaalam sa kanyang ina. Sinabi ni Taufik na may pupuntahan pa raw silang isang concert kaya't kailangan na nga nilang umalis agad. Pagbalik niya sa kailang inuupahang apartment, nagpatuloy ang pananakit ni Taufik sa kanyang kasintahan. Madalas ay makarinig nga ng ingay ang mga nakatira sa mga kalapit na apartment. Dahil dito, nagreklamo na ang mga ito sa kailang landlord. Matapos ang 5 buwan nilang paninirahan doon, pinaalis sila dahil sa paulit-ulit na reklamo mula sa mga katabi nilang apartment. Napilitan na nga silang maghanap ng panibago nilang mauupahan. Noong September 2024, nakahanap sila ng bagong apartment na hindi rin kalayuan sa una nilang tinuluyan. Ngunit hindi doon natapos ang pang-aabuso kay Jovita. Patuloy pa rin ang pananakit ni Taufik sa kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, muli namang nag-alala ang pamilya ni Jovita at paulit-ulit nga siyang kinontak. Pinilit siya ni Taufik na magsinungaling sa kanyang pamilya. Sinabi nitong sabihin ni Jovita na lumipat na nga siya sa Jakarta upang doon magtrabaho. Inutusan din siya ni Taufik na sabihin sa kanyang pamilya na malaki ang naging offer sa kanya doon, kaya't nagdesisyon siya doong magtrabaho. Dahil sa reputasyon ng malaking kumpanyang pinagtatrabahuhan umano ni Jovita, madali namang naniwala ang kanyang pamilya sa kanyang kwento. Ngunit hindi nagtagal, lalo pang naging madalang ang pagpaparamdam ni Jovita. Muli ngang nabuo ang pag-aalala sa kanyang pamilya. Dahil sa palagi nitong dahilan na abala siya sa trabaho at bigla ang pagbabago sa kanyang mga kwento, nagsimula na magpaimbestiga ang kanyang pamilya. Pumunta ang kanyang kuya sa dati niyang pinagtatrabahuhan upang alamin ang totoong nangyari. Doon niya nalaman na matagal na palang umalis ang kanyang kapatid sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. 4 na buwan na itong wala sa kumpanya. At higit pa rito, nalaman rin nilang ang nagpakilalang asawa ni Jovita mismo ang nag-abot ng kanyang resignation letter. Dito lalong nagulat ang pamilya ni Jovita. Hindi nga nila alam kung bakit sinasabing may asawa na ang kailang anak, gayong alam nilang dalaga pa ito. Pumunta rin ang kanyang kapatid sa dati niyang inuupahan. Sinabi ng landlord na matagal nang hindi nakatira roon si Jovita at wala na nga rin siyang balita tungkol sa dalaga. Lalo pang nag-alala ang pamilya niya nang malaman nila ang lahat ng ito. Dahil sa takot at pangambang, itinakas na nga si Jovita ng kanyang nobyo at itinatago sa isang lugar. Nag-post ang kanyang pamilya ng larawan niya at ni Taufik sa social media at idiniklarang nawawala ang kailang anak. Agad na nag-viral ang post na ito at kalaunan ay nakarating kay Taufik. Sobrang ang galit ni Taufik nang malaman niya ang patungkol sa post. Agad niyang inutusan si Jovita na tawagan ang kanyang pamilya at sabihin na maayos ang kanyang kalagayan. Nang makausap ni Jovita ang kanyang kapatid, sinabi niya ngang okay lamang siya. Tinanong naman siya ng kanyang kapatid kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Jovita na hindi niya na raw gusto ang dati niyang trabaho at kasalukuyan na raw siya nagtatrabaho sa isang television company. Hiniling niya din sa kanyang kapatid na burahin na ang mga post na ginawa ng kanilang pamilya at huwag na siyang kontakin dahil busy na nga raw siya sa bago niyang pinagtatrabahuhan. Dahil dito, naniwala na naman ang kanyang pamilya. Agad na binura ang post at naniwala na busy lamang ito sa bago nitong pinapasukan. Dahil sa mga bugbog, sugat at pasa sa mukha ni Jovita, madalas siyang pinagsusuot ni Taufik ng face mask at helmet upang hindi mapansin ng ibang tao ang mga bakas ng pagmamalitrato sa kanyang kasintahan. Si Taufik ay nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang boss na tatawagin na lang natin sa pangalang Mr. Dang. Madalas din ngang isinasama ni Taufik si Jovita sa kanyang boss tuwing magre-report ito. Dahil wala ng trabaho si Jovita, unti-unti na ring ibinenta ni Taufik ang mga gamit ng kanyang nobya.
Una niya ngang ibinenta ang motorsiklo nito. Sinundan ng mga alahas pagkatapos ay ang laptop at maging ang cellphone nito. Hindi rin nakaligtas ang insurance at personal data na Jovita. Ginamit din ni Taufik ang mga ito upang makapangutang sa mga loan shark. Ngunit hindi pa roon natapos ang kawalang hiyang ginawa sa kanya ng kasintahan. Binaboy rin ito ang kanyang braso at pinatatuan ng pangalan nilang dalawa. At hindi pa nakontento ay pati mukha niya ay pinatuto niya rin sa katawan ni Jovita. Hindi pa nakontento si Taufik sa kanyang kasintahan dahil may mga pagkakataon rin na naguhotel pa ito kasamang iba't ibang babae at iniiwan lamang niya si Jovita sa kanilang apartment, nilalak ang pinto at mag-isa. Tulad sa naunang apartment na tinitirahan nila, madalas na rin magreklamo ang kailang mga katabing apartment sa tuwing nagwawala si Taufik. Kaya't muli silang pinaalis dito at naghanap ng bagong malilipatan. Dumating ang taong 2025 bagamat punong-puno ng mga sugat, pasa at bakas ng pananakit ang muka at katawan ni Jovita, nakakalakad pa rin siya ng maayos. Subalit pagsapit ng 2026, tuluyan na ngang lumala ang kanyang kalagayan. Dahil sa matinding pinsalas sa kanyang mga mata, dulot ng paulit-ulit na pananakit ni Taufik, tuluyan na nawala ng paningin si Jovita. Matapos ang 5 beses nilang paglipat ng tirahan, nakahanap sila ng huling apartment. Ang landlord nito ay tatawagin na lang natin sa pangalang Mr. Ren. Nung araw na dumating sila roon at kinausap ang landlord, wala nang paningin si Jovita. Nakatayo lamang siya sa gilid habang nag-uusap ang dalawa. Nakasuot din siya ng helmet. Tinanong ni Taufik ang tungkol sa kwartong kanilang rerentahan. Matapos silang magkasundo sa presyo, sinabi ni Taufik na ang kasama niyang babae ay asawa niya raw at doon na nga sila maninirahan. Hiningi naman ni Mr. Ren ang kailang marriage certificate, ngunit nagdahilan si Taufik at sinabi niyang naiwan raw ang kailang mga papeles sa probinsya. Dahil dito, ID lamang ng dalawa ang kailang binigay. Nangako naman si Taufik na isusunod na lamang raw niya ang kailang marriage certificate. Matapos nito, agad niyang inalayan si Jovita patungo sa apartment na kailang kinuha. Nang tanungin ni Mr. Ren ang kalagayan ni Jovita, sinabi ni Taufik na hindi ito makakita dahil sa isang kondisyon sa kanyang mata, kaya't pansamantala raw itong nawala ng paningin. Sa bagong apartment na iyon, nagpatuloy nga ang kalupitan ni Taufik sa kanyang kasintahan. Habang nagtatrabaho si Taufik bilang kolektor, nagpatuloy naman ang buhay ni Jovita bilang isang bilanggo at alila ng kanyang kasintahan. Sa bawat araw na umuwi si Taufik na bad trip, pagod at stress sa kanyang trabaho, kay Jovita niya ibinubuhos lahat ang kanyang galit. Patuloy niya nga itong sinasaktan at binabato ng kung anong-anong gamit na makikita niya sa loob ng kailang tirahan. Isang beses narinig mismo ni Mr. Ren ang malalakas na ingay mula sa kailang kwarto at nagtanong kung ano ang nangyayari. Agad namang nagdahilan si Taufik. Sinabi niyang stress lamang raw siya sa kanyang trabaho kaya't hindi niya raw sinasadyang masuntok ang pader. Agad din siyang humingi ng paumanhin dahil sa ingay na naidulot nito. Samantala, nagpatuloy pa rin ang pananakit ni Taufik kay Jovita. Kung ano-anong bagay ang kanyang dinadampot at ipinaghahampas sa dalaga na nagiiwan ng mga sugat sa kanyang mga binti, katawan at kung minsan ay maging sa kanyang mukha. Kahit gaano kasakit ang mga latay na natatanggap ni Jovita mula sa kanyang nobyo, hindi pa rin siya pinapayagan ni Taufik na mag-ingay, gaano man katindi ang sakit na dulot ng kanyang pambubugbog. Mahirap nga isipin kung paano kinayang tiisin ng kaawa-awang dalaga ang lahat ng ito. Sa mga pagkakataong napapahiyaw si Jovita dahil sa pananakit, lalo pa siyang pinaparusahan ni Taufik. Sinusunog niya ang balat ng dalaga gamit ang sigarilyo o kaya naman ay ang kanyang lighter. Umabot din sa puntong ginupit pa ni Taufik ang labi ng kanyang kasintahan, dahilan upang magkaroon ito ng malubhang sugat. Samantala, lumala rin ang impeksyon sa sugat sa ulo ni Jovita. Umabot nga ito sa puntong para bang nabulok na ang sugat niya at may mga uod ng gumagapang mula rito. Nagsimula na rin tuluyang manghina ang dalaga hanggang sa hindi na nga siya makatayo mula sa kanyang higaan. Maging ang kanyang mga ngipin ay nabasag at natanggal dahil sa brutal na pananakit sa kanya. Dahil dito, tuluyan na rin siyang nahirapang makapagsalita. Hanggang sa sumapit ang buwan ng June 2026, patuloy na ngang lumulubha ang kalagayan ni Jovita.
Nung una, sinusubukan pa ni Taufik na gamutin ang kanyang kasintahan gamit ang iba't ibang paraan at mga bagay na mayroon sila sa pag-asang gagaling ito. Ngunit habang lalo lamang lumalala ang kalagayan ni Jovita, wala na siyang nagawa kundi humingi ng tulong. Noong June 9, tinawagan niya nga ang landlord na si Mr. Ren at humingi ng tulong upang madala sa ospital ang tinawag niyang asawa na umano'y nasa malubhang karamdaman. Agad namang nag-book si Mr. Ren ng taxi at tinulungan niyang dalhin sa ospital ang kaawa-awang si Jovita. Habang nasa taxi, nakiusap naman si Taufik kay Mr. Ren na siya na lamang ang sumama kay Jovita sa ospital at susunod na lamang raw siya roon. Nalilito man si Mr. Ren sa mga oras na iyon, wala nga siya nagawa kundi samahan si Jovita sa taxi upang agad itong madala sa ospital. Pagkarating nila sa ospital, dahil sa malubhang kalagayan ni Jovita, nagbigay ang ospital ng mga kinakailangang request letter at forms. Ngunit dahil hindi naman kaano-ano ni Mr. Ren ang pasyente, hiniling niya sa staff na maghintay muna dahil paparating pa lamang ang asawa nito. Nang makarating si Taufik, agad niyang hiningi ang mga kinakailangang form. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang asawa ni Jovita. Sa halip, sinabi niya raw na kamag-anak niya ang pasyente. Dahil sa kritikal na kalagayan ni Jovita, kailangan siyang ilipat sa ibang ospital para sa kinakailangang paggamot. Tulad sa nauna nilang pinuntahang ospital, muling nagpakilala si Taufik bilang kamag-anak ng pasyente. Dito na nga umalmas si Mr. Ren. Agad niyan tinanong si Taufik dahil ipinakilala niya si Jovita bilang kanyang asawa. Kaya't hindi niya raw maintindihan kung bakit ngayon ay iba na ang sinasabi nito. Nagkaroon nga ng pagtatalo ang dalawa. Hindi na rin maitago pa ni Taufik ang galit niya kay Mr. Ren. Hindi rin maintindihan ng landlord kung bakit nagagalit sa kanya si Taufik, gayong sinasabi lamang niya ang totoo. Para kay Mr. Ren, mas dapat pang isipin ni Taufik ang kalagayan ng kanyang asawa. Samantala, labis namang ikinagulat ng mga doktor ang kalagayan ni Jovita, lalo na ang malubhang sugat nito sa kanyang ulo. Agad nga nilang tinanong si Taufik kung ano ang nangyari sa pasyente. Sinabi ni Taufik na nagkaroon lamang raw ng aksidenteng pagkahulog. Matapos suriin ang pasyente, hiniling agad ng ospital ang personal na detalye ni Jovita pati na rin ang kanyang health insurance upang maiproseso ang kinakailangang operasyon. Subalit dahil wala kay Taufik ang mga detalye ng papeles ni Jovita, kinailangan niya nga bumalik sa apartment upang kunin ang dokumento ng kanyang nobya at dalhin na rin ang mga gamit na kinakailangan nito sa ospital. Agad na umalis si Taufik sa ospital, ngunit imbis na bumalik sa apartment para kunin ang mga dokumento ni Jovita, nagtungo siya sa bahay ng isa niyang kaibigan upang magtago. Kinabukasan June 10, patuloy siyang kinokontak ni Mr. Ren dahil sa nangyari kay Jovita. Dahil dito, nagalit si Taufik at kasama ang kanyang kaibigan ay nagtungo sila sa apartment nito na may dalang palakol. Pinaghahampas niya ang pinto, ngunit wala roon si Mr. Ren dahil nasa ospital pa ito at nagbabantay kay Jovita. Matapos nito, nagpadala pa si Taufik ng mga mensahe kay Mr. Ren na nagbabanta umano sa kanya. Kinontak din ni Taufik ang ama ni Jovita at sinabi nitong na aksidente ang kanyang anak at nasa ospital. Noong una, hindi agad naniwala ang ama dahil hindi nila kilala ang numero at boses ng tumawag. Bukod pa dito, ang alam ng pamilya ay nasa Jakarta nga si Jovita para magtrabaho. Ngunit dahil may naramdamang mali ang pamilya, agad silang nagtungo sa ospital. Doon nila nakumpirmang totoong naroon nga si Jovita. Labis silang nagulat at nanlumo nang makita ang kalagayan ng kailang anak. Halos hindi na nga nila ito makilala dahil sa sobrang pangangayayat at dami ng sugat nito at pasa sa kanyang katawan. Napansin din nila ang mga tattoo na ginawa kay Jovita, kabilang na rito ang tattoo sa kanyang dibdib at mga braso. Agad namang inireport ng pamilya ang nangyari sa pulisya. Mabilis na nagsagawa ang mga otoridad ng investigasyon at forensic examination. Lumabas ang maraming senyalis na matinding pang-aabuso mula sa mukha ni Jovita hanggang sa kanyang mga paa. Doon din nakumpirma ng pamilya na tuluyan na nga siyang nawala ng paningin at malubhang nasugatan pa ang kanyang labi. Dahil taliwas sa sinabi ni Taufik na aksidente lamang ang nangyari, nagsimula ang pulisya na malawakang paghahanap sa kanya. Mula sa mga impormasyong ibinigay ng pamilya, agad na napunta ang suspetsa kay Taufik. Lalo nga itong tumibay dahil sa mga tattoo na may kaugnayan sa kanya na nakita sa katawan ni Jovita.
Samantala, patuloy namang lumalaban si Jovita para sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang paningin, unti-unti naman siya nakaka-recover at nakapagbigay rin ng impormasyon sa pulisya tungkol sa mga ginawa sa kanya ng kasintahan. Samantala, pinuntahan ng mga pulisya ang apartment na tinirahan ng magkasintahan. Doon nila nakita ang napakarumi at magulong kondisyon ng lugar. Agad itong sinecure at itnuring na crime scene. Nangolekta rin ang mga pulis ng mga ebidensya kabilang na ang mga mantsa ng dugo sa mga pader at kisame. Idinagdag si Taufik sa listahan ng mga wanted na sospek. Nang kumalat sa social media ang kalagayan ni Jovita, umani na matinding galit mula sa publiko ang ginawa ni Taufik. Nag-alok din ng pabuya ang gobernador na si Kang Didi Mulyadi na kilala bilang KDM para sa impormasyong makakatulong sa pagdakip sa sospek. Dahil kumalat na ang larawan ni Taufik, maraming tao ang nagsimulang maghanap sa kanya. Samantala, alam na ni Taufik na mahigpit na nga siyang hinahanap ng mga otoridad, kaya't madalas siyang lumabas na nakasuot ng face mask at helmet upang hindi siya makilala. Noong June 22, nagtungo siya sa isang barbershop upang magpagupit at baguhin ang kanyang itsura. Matapos nito, tumakas siya patungong Tanggerang na humigit kumulang 4 na oras ang layo mula sa Bandong. Ngunit hindi rin nagtagal ay natakot nga siyang manatili roon. Bumalik siya sa Bandong at nagtungo sa bahay ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi rin siya naglakas loob na manatili roon dahil baka may makakilala sa kanyang mga kapitbahay. Dahil kumalat na ang kanyang mga larawan at may mga nakalaang pabuya para sa kanyang pagkakadakip, napagtanto niyang lalo lamang lumiliit ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, nakapagdesisyon nga si Taufik na isuko na lamang ang kanyang sarili. Dahil natatakot siyang magsurrender na mag-isa, humingi siya ng tulong sa kanyang boss na si Mr. Dang. Noong una ay pumayag na itong tumulong, ngunit kalaunan ay umatras din siya dahil nangangambang itong madamay pa at siya mismo ang sakta ng mga taong makakakilala kay Taufik. Dahil dito, wala na ngang nagawa si Taufik kundi magpunta sa opisina ng gobernador na nag-alok ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa kanyang pagkakadakip. Pagdating nga doon, may nakausap siya isang gwardya at tinanong kung nasaan ang gobernador. Sinabi naman ng gwardya na masyado ng gabi para tumanggap pa ng bisita at pinayuhan nga siyang bumalik na lamang kinabukasan. Walang kaalam-alam ang gwardya sa mga oras na iyon na ang kanyang kausap ay ang mismong wanted na suspect na ilang araw na ngang hinahanap ng mga pulisya. Noong araw na iyon ay hindi na nga makatulog pa si Taufik kaya't muli niyang kinontak ang boss niyang si Mr. Dang. Ngunit dahil sa takot na madamay siya sa pagkuyog ng mga tao sa oras na ihatid niya ito sa opisina ng gobernador, napagpasyahan ng kanyang boss na makipagkita na lamang siya sa tapat ng bahay nito. Matapos ang kasunduan, agad namang kinontak ni Mr. Dang ang mga pulis upang makipag-ugnayan na ang wanted na pinaghahanap ng pulisya ay patungo na nga sa kanyang tirahan. Dito na sila gumawa ng entrapment. Matagumpay nilang naaresto si Taufik noong ika-23 ng Hunyo at agad ngang dinala sa himpilan ng pulisya. Doon, sa harap nga ng media, sinagot ni Taufik ang lahat ng mga paratang at sinabi ring pinagsisisihan niya na raw ang kanyang mga ginawang kasalanan. Ngunit para sa pamilya ni Jovita, kahit pagsisihan pa niya ang kanyang mga ginawa, hindi na nga nito mababawi ang sakit at paghihirap na dinanas ng kailang minamahal na anak at kapatid. Matapos ang pagkakaaresto kay Taufik, mas marami pang reklamo ang lumabas laban sa kanya. Bukod sa kaso ni Jovita, may mga babae ring nagsumbong tungkol sa umano'y hindi pagbabayad ni Taufik sa mga hotel na kanilang tinutuluyan at pagnanakaw pa umano nito ng mga gamit ng mga babaeng nakakasama niya roon. Hiniling rin ng pamilya ni Jovita na sana ay katumbas ng bigat ng parusa ang hirap na sakit na dinanas ng kailang anak. Samantala, sa kabila ng malaking pabuya para sa impormasyong humantong sa pagkakadakip kay Taufik, hindi naman ito tinanggap ni Mr. Dang. Sa halip, hiniling na lamang niyang ibigay ito sa pamilya ni Jovita upang makatulong raw ito sa kanyang pagpapagamot. Ang perang ito ay inilagay sa savings ni Jovita upang magamit niya matapos niyang tuluyang makarecover. Marami ring mga sikat at kilalang personalidad ang nagpaabot pa ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ni Jovita. Maging ang ilan sa mga social institution ay tumulong din sa biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapagamot at recovery ni Jovita.
matapos ang matinding sinapit niya. Samantala, nahaharap naman si Taufik sa patong-patong na kaso na maaaring humantong sa hindi bababa sa 12 taong pagkakabilanggo. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pa ring opisyal na hatol ang korte. I-update ko na lang po kayo sa kasong ito. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen. At see you in my next video.